And for today's video, isi-share ko na naman sa inyo ang ilan pang mga kaganapan ng aming bakasyon sa Pilipinas. And tonight nga, dito kami kakain sa mga street foods dito sa aming maliit na city at ipatry ko din kay Mr. German itong ating street foods. Matagal na akong nagki-crave nito at wala ito sa Germany. Way back nung hindi pa ako nakapunta sa Germany at nung nag-aaral pa ako ay ito talaga yung street food yung bumubuhay sa akin. Yung kakalabas mo lang galing sa klase at gutom na gutom ka na at diretso ka agad bibili ng fishball. O kaya tinain ng manok na ipinirito sa napakaitim na mantika. Tapos isawsaw mo pa sa suka na ilang beses nang binalikang sawsawan. So perfect talaga yung street food sa hanap-hanapin mo. By the way, itong tinry ni Mr. German ay ito lang palang chicken skin. Tingnan nyo naman, kinain na parang mani. Mas masarap itong chicken skin na isawsaw sa suka pero hindi yan bet ni Mr. German yung magsawsaw-sawsaw sa suka. Mas bet niya ito dahil napaka-crispy at medyo maalat. May nakita din kami na nagtitinda ng mami at saka lomi kaya kumain din kami dito. Ayan nga, napakadami ng kanilang serving sa halagang 35 pesos o diba sa halagang 35 pesos mabubusog ka na. Yan naman yung aking mga pamangkin, naghihintay na yan sila dahil nagugutom na daw yan sila, pati si Mr. German. Mukhang masarap daw yung pagkain kaya gusto niyang itry. Hindi ko masyadong bet yung ganitong mga pagkain kaya sila lang muna yung pinakain ko. Ito naman si Mr. German, nagustuhan niya itong mami. Ilang beses nga kaming bumili dito nung aming bakasyon. Masarap daw yung fresh noodles. Parang dito sa Germany hindi ka nakakabili ng mga ganitong fresh noodles. Tingnan nyo naman yan siya kung paano yan siya kumain. Cowboy na cowboy. Hindi na yan siya umupo dahil you don't trust daw sa mga upuan na nandun dahil mga plastic chairs lang. Ito talagang si asawa kapag pumupunta sa ibang bansa or parang new sa kanya is tinatry niya yung mga pagkain like itong mga street foods or kaya mga local food dahil to get the best experience daw in your vacation lalong-lalo na sa ibang country like when you're new there and you make vacation is to try local foods. Though hindi niya nagustuhan lahat, yung iba nga is parang napaka-weird daw. Tulad nitong shake na binili namin, sabi niya ice at saka asukal lang daw yung laman at yung ingredients. On our next day naman, pinag-grocery ko ang aming pamilya dahil wala na pala kaming sabon. Ayan, unang-una, pinaka-importante yung mga sabon. Ang dami ko ngang labahin nung isang araw at ngayon, napakadami pa din. Sabi ko nga sa kanila, lubos-lubusin na nila at kunin na yung mga kinakailangan at minsan lang ito. Ayan, yung kapatid ko, kumuha nga ng napakadaming hanger. Alam kasi niya na napakadami kong labahin at umuulan palagi dito at minsan lang uminit. Bumili na din ako ng malaking bag ng oats dahil ito yung pang breakfast ni anak. Syempre, ang mga canned goods at itong corned beef dahil matagal na akong hindi nakakain ito. Napakasarap nito sa almusal with fried rice. Dinamihan ko na nga din ang kuha. Dinamihan ko na nga din itong mga corned beef dahil marami naman kami sa bahay. Ayan, hindi ko alam kung bakit ang bilis tumami ng laman nitong aking cart at tingnan nyo naman yung aking pamangkin. Ewan ko ba kung bakit siya napunta dyan sa ilalim ng aking cart. Hirap na hirap tuloy ako na magtulak lalo't punong-puno ito. Parang mga junk foods at chocolate lang din. Parang junk foods at chocolate lang din naman ang mga laman nito lahat. So, yung mama ko ay kumuha itong maliit na mantika, parang 1/2 galon lang ata ito. So ayan, may nakita akong malaki, kumuha na ako ng malaki para isahan na lang yung bili. May nakita din akong sinigang mix, kumuha din ako nito dahil magluluto ako in the next days ng sinigang na paa ng baboy. Napakasarap niyan at matagal na akong hindi nakakain ng sinigang na baboy. So ayan, kailangan natin ng ketchup. Kumuha na ako nitong 1/2 galon at itong maliit na sweet and spicy na ketchup. May nakita din pala akong malaking box ng stick o kaya kumuha na din ako ng isa dahil maraming bata sa aming bahay. Kaya ayan, madali lang yung naubos. Medyo napadami yung aming grocery ngayon. So first time kong mag-grocery sa aking pamilya ng ganito kadami at nalula akong mga sis sa aking nabayaran. Akala ko nakatipid ako dahil nandito ako sa Pilipinas. Ay naku mga sis, mahal na talaga lahat. At hindi ko in-expect yung total amount nitong aking nag-grocery. Pero sabi ko nga sa kanila, minsan lang ito kaya lubos-lubusin nyo na at wala na itong second time. Charot. Pinag-ipunan ko talaga yan ng 3 taon para maipag-grocery ko sila ng ganyan kadami. At after namin sa grocery, namili naman ako ng mga gulay sa palengke. So napakasarap talaga dito sa Pilipinas at kung mamimili ka ng gulay, punta ka lang sa market at napakadaming mga fresh na mga gulay. So dito sa amin, Sunday yung market day pero parang Biyernes until Sunday nagdi-display na yan sila. Nakakamiss ang mamili dito sa palengke dahil wala namang ganito sa Germany. May nakita nga ako dito sa gilid na may paninda silang gabi na meron pang palwa. Anong tawag ng palwa sa Tagalog? So ayan. Masarap ito lutuin, gataan, tapos lagyan ng tuyo. Nung kabataan ko, ito yung palaging niluluto namin. Napakasarap nito pero medyo mahirap siyang i-prepare.
Meron din pala dito mga naka-slice na mga gulay. So ayan, bumili na din ako ng 2 slice na gulay dahil masarap ito gawing adobo tapos may maliit na karne. May nakita din pala akong fresh corn na ibinibenta nila dito kaya ayan, kumuha na din ako dahil papatikim ko kay Mr. German yung fresh corn dito sa atin sa Pilipinas since yung mais is paborito ito ni Mr. German. Bumili na din ako ng 2 balot dahil medyo madami-dami kami sa bahay para makakain kami lahat, hindi lang si Mr. German. Syempre dito na din ako bumili nitong sibuyas at saka bawang. Ay nako, nagulat pa ako dahil sobrang mahal talaga ng sibuyas at saka bawang dito sa Pilipinas. So comparing dito sa Germany, mas mahal talaga sa Pilipinas, lalong-lalo na papalapit na yan ng Pasko. Kaya ayan, bumili lang din ako ng mga ilang piraso. May nakita din akong pipino kaya kumuha na din ako, lalo't paborito ito ni anak. At saka syempre itong mga kamatis. Dinamihan ko na dahil gusto kong magluto ng iskabetsing tuyo. Ay napakasarap niyan. Mapapa-unlimited rice na naman tayo. Syempre habang nasa bakasyon sa Pilipinas, kainin ko ng mga bagay na hindi ko makakain sa Germany. At hindi ko alam kung kailan na naman kami babalik dito sa Pilipinas para magbakasyon. Inisa-isa na ngang kwentay ni kuya kung magkano yung babayaran ko sa aking mga nabili at tuwang-tuwa naman ako dahil itong si ate nakatabi na nagtitinda ng mga gulay ay meron siyang tinda na buto ng kamansi. At ayun, napabili ka agad ako, 50 pesos at yung bili ko dito sa isang balot nitong buto ng kamansi. Sobrang tagal na akong hindi nakakain nito kaya ayan, bumili na kaagad ako at ito'y kakainin namin kasama nung mais. So kayo ba mga sis, kumakain din ba kayo ng ganito or meron bang ganito sa inyo? Nung kabataan namin, may malaking puno ng kamansi at nangunguha kami kapag merong bunga nito na nahuhulog at niluluto namin. At dahil marami din mga bata na kapitbahay namin, so ayun, nag-uunahan kami araw-araw na nagche-check kung may nahuhulog ba na bunga ng buto ng kamansi. So ayan, nagmotor lang pala kami, kasama ko itong aking kapatid. Syempre, siya yung aking driver. The same market, pagkatapos namin doon sa gulayan ay dumiretso na kami dito sa meat section. At ayan, nahulog pa nga itong watermelon na sira tuloy. Napakalaki at napakapula pa naman yung watermelon na binili ko. So dito, bumili na ako ng karne, pang sahog ng gulay na binili ko kanina. Pinabili din ako ni Mr. German itong slice na tiyan ng karning baboy dahil magbabarbecue kami bukas at imamarinate niya ngayong gabi pa lang para mas masarap yung barbecue. Ito talaga yung pinaka-the best kapag mamimili ka ng karne dito sa palengke dahil makakapili ka ng mga fresh na karne. Dito na din pala ako namili ng manok, yung dressed chicken, chorizo at saka hotdog. Dito sa amin, meron din namang mga meat shop na nagtitinda ng mga frozen na karne. Pero syempre, nung hindi pa ako pumunta sa Germany, nakagawian ko na bumili dito sa palengke. At hanggang dito na lang muna for today's video. Bye!